Maganda ba ako sa paningin mo? Umangat ang kamay nito sa dibdib niya at hinaplos-haplos pa yon. Yes. Hindi na niya magawang pigilan ng bibig. Kung ano ang laman ng isip, yun na lang ang sinusunod niya. So, you like me? Napangiti siya bago binawi ang paningin. Nilapag niya ang hawak na baso at saka kinuha ang isa pa. Hindi lahat ng maganda. Matik ng magugustuhan naming mga lalaki. Sumeryoso ang tingin ni Lara. Magkasalubong ang kilay na tinitigan siya habang nakahawak ang dalawang kamay sa magkabilang bewang. Ibig sabihin, ayaw mo sa akin. You don't find me pretty enough to like me. Ilang segundo siyang natigilan sa narinig na tanong. Binitiwan niya ang baso at pinagmasdan ang alak sa loob nito. Makalipas lang ang ilang segundo, naramdaman niya muli ang paggapang ng kamay ng dalaga sa hita niya. Binalingan niya ito ng tingin at ilang segundong tinitigan. Gusto. Sa sinabi niya, unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi ng dalaga. Nilapit ito ang muka sa kanya at pilit na inabot ang mga labi niya. Napapikit siya nang maramdaman ng malambot nitong mga labi. Isang malakas na ungol ang kumawala sa mga labi ni Lara nang malakas na tumama ang likod nito sa pader ng luxury hotel kung saan sila nag-check-in. Mabilis namang isinara ni Caleb ang pintuan at hinawakan ang magkabilang pisngi ng babae. Lalong nilaliman ang halik na pinagsasaluhan nila. Gumapang ang mga kamay ng dalaga sa buong katawan niya. Ramdam niya ang panggigigil nito. Tila ba gustong-gusto na nitong hubarin ang tuxedo na kanyang suot. Sa pananabik, itinaas niya ang laylayan ng evening dress nito at walang pag-aalinlangang pinunit ang suot na panty ng dalaga. Marahas niya itong hinawakan sa isang binti, saka puwersahan itong itinaas at dinantay sa isang binti niya. Hindi pa siya nakakabawi sa sampal nito, agad siyang nilapitan ng dalaga. Pinulupot ang mga braso sa leeg niya at siniil siya ng halik sa mga labi. Ramdam niya ang pag-angkin nito sa labi niya na tila uhaw sa halik. Nang makalapit sila sa malaking kama ay itinulak siya nito pahiga. Buong akala niya ay maguhupad na sa harap niya ang babae. Pero mabilis siya nitong nilapitan at sinimulang hubaran. Muling nagtagpo ang mga labi nila habang pilit nilang tinatanggal ang suot niyang damit. Nang magtagumpay sa ginagawa, saka nito hinubad ang suot na dress at kusang humiga sa malaking kama. Tila nang aakit pa nitong itinapon sa sahig ang damit. Ilang ulit siyang napakurap nang mamalikmata siya. Pakiramdam niya ay nakatitig siya sa mukha ng asawa. Nang maalala ito ay agad siyang nakaramdam ng guilt. Nakokonsensya siyang umalis sa ibabaw nito at hinihingal na naupo sa gilid ng higaan. Bigla naman natigilan si Lara. Bitin na bitin ng babae nang bumangon ito at nagtataka siyang tinitigan. What the? Caleb, why did you stop? Mabilis siya nitong nilapitan. Sinubukan nitong kunin ang atensyon niya sa pamamagitan ng paghalik sa leeg at pisngi niya mula sa kanyang likuran. Mali ito. Ilang ulit siyang umiling. Agad na natigilan ng babae. May ilang segundo itong tumahimik. Bakas ang inis sa muka bago tumayo at naglakad palapit sa maliit na minibar sa loob ng silid. Nang makabalik ang dalaga ay tangan na nito sa isang kamay ang baso na naglalaman ng alak. Inabot nito yon sa kanya. You're just guilty. Once you have a taste of me, matutuwa ka pa sa sarili mo. Naiiling niyang ibinaba ang kamay na may hawak sa baso. Kasal ako, Lara. I can't do this. Mahal ko ang asawa ko. Akmang tatayo siya mula sa pagkakaupo nang mabilis na umupo sa kandungan niya paharap sa kanya ang babae. Pues, mahalin mo lang siya. This is just alam mo na. Caleb, hindi porke nakipagsiping ka. Hindi mo na mahal ang asawa mo. This is cheating, Miss Vasquez. I don't want to cheat on my wife. Hindi ako katulad ng mga lalaki mo. Hinawakan niya sa magkabilang braso ang babae pero mabilis nito yung pinalis. Oh, don't be such a hypocrite, Caleb. Gusto mo naman talagang makipagniig sa akin. Huwag mo nang pigilan ang sarili mo. Bigla siyang hinalikan ng babae sa mga labi. Sinusubukan niyang pigilan ito pero mas lalo lang pinagdidiinan ng dalaga ang labi sa kanya. Humigpit lalo ang pagkakahawak niya sa magkabilang braso nito at sa pagkakataong yun, buong lakas na itinulak ang dalaga.
Kamuntikan pa itong mahulog mula sa kandungan niya. Pero dahil sa pagkakahawak niya ay hindi ito natuluyang bumagsak. Isang beses lang to. Kanya ka ba talaga katakot? Bakit ba gustong gusto mong makipagsiping sa akin? Hindi ka naman nauubusan ng lalaki. Bakit sa akin pa? Dahil gusto kita. Pinulupot nito ang mga braso sa liig niya at persahan siyang hinalikan. Magagawa niyang itapon ito sa sahig, tumayo at umalis dun. Pero aaminin niyang may pumipigil sa kanya. At yun ay ang mainit at basang bagay na nararamdaman niya sa kanyang kandungan. Ipokrito nga talaga siya. Pero kung hindi lang siya kasal, walang pag-aalinlangan niyang papatulan ng babae. Sinong lalaki ba ang makakatanggi sa palay na kusang lumalapit? Bumitiw sa halik nila si Lara. Humihingal na bumulong sa kanya. Just give up, Caleb. Isang siping lang to. I know that you want this as much as I do. I can feel your hard thing between my legs, Caleb. Alam kong pinagnanasaan mo rin ako. Ngumiti ito at dinampot ang baso ng alak na inilapag niya sa ibabaw ng kama sa kanyang tabi. Habang nakatitig sa mga mata niya, binuhos nito ang laman yun sa buong katawan nito. Napalunok siya habang pinapanood na umagos ang alak mula leeg nito pababa sa dibdib at sa harapan ng babae. Hanggang sa tuluyan nitong marating ang ibaba at di na nakapagpigil pa si Caleb. Mabilis na dumapo ang kamay ni Caleb sa gilid ng ulo nang maramdaman ang matinding kirot doon. Hindi lang ang ulo niya ang nananakit, pati ang likod niya. Humahapdi rin sa hindi niya malamang dahilan. Mabilis siyang natigilan nang makita ang puti at makapal na kumot ng kama. Tumatakip yun sa ibabang bahagi niya. Noon lang niya napansin na nakahubad pala siya. Ginala niya ang tingin sa buong paligid at nakitang nagkalat sa sahig ang mga hinubad niyang damit. Sa dulo ng kama naman ay naroon ang isang itim na evening dress. Mabilis na sumagi sa isip niya ang dalagang si Lara, pati na rin ang nangyari kagabi sa kanila. Umangat ang paningin niya at hinanap ng mga mata ang babae. Tumigil sa nakabukas na balkonahe ang paningin niya. Naroon at nakaupo sa tabi ng coffee table ang dalaga. Nakasuot ito ng kulay rosas na bathrobe at nakatapis ng tuwalya ang buhok. Sa kanang kamay ay hawak nito ang tasa ng tsaa at sa kaliwa naman ay isang cup plate. Dismayadong napapikit siya ng mga mata. Hindi siya makapaniwala sa sariling ginawa. Paano niya nagawang makipagtalik sa modelo ng mga damit nila at kay Lara Vasquez pa? Higit sa lahat, paano niya nagawang pagtaksilan ang asawa? Naninikip ang dibdib. Sinubukan niyang tumayo habang nakapulupot sa ibaba niya ang makapal na kumot. Ow! You're awake! Pinalingan niya ang babae at nakita itong nakatitig sa kanya habang may nang-aakit ng ngiti sa mga labi. Ibinaba nito ang tasa at cup plate saka tumayo at humakbang patungo sa gitna ng silid. Agad siyang napaiwas ng tingin ng yumuko itong nakatalikod sa kanya. Malinaw tuloy na makikita ang pang-upo nito. Lumunok siya bago nagsimulang humakbang. Pinaplano niyang pulutin ang mga kasuotan, pero mabilis siyang napigilan ng kamay ni Lara sa malapad niyang dibdib. Itinaas ito ang malayang kamay. Magkasalubong ang mga kilay na tinitigan ang punit-punit na black lace panty. I'm sure you remember what you did to me last night. Ginalaw-galaw pa nito ang punit na panty sa harap niya. You just happened to rip off my underwear. What a horny beast you are! Nilapit nito ang katawan sa kanya, ngunit mabilis siyang umatras. I'm sorry. Wala ako sa tamang pag-iisip ko kagabi. Alcohol was in my blood and I just lost it. Malambing na tumawa ang babae. Matamis ang ngiting nakasilay sa mga labi nito. Hindi niya mapigilang hindi titigan ang magandang ngiti ng babae. Tila siya nahihipnotismo. Say whatever you wanna say. Pero hindi mo maitatangging ginusto mo rin yun. Natigilan siya nang bigla nitong pinulupot ang dalawang kamay sa leeg niya at bahagyang dinilaan ang isang tenga niya. At nasarapan ka. Pumikit siya, kasabay ng ilang beses na paglunok. Yes, yon ang ibig isagot ng isang bahagi ng isipan niya, pero mariin niyang sinuway ang sarili. Nahihibang na siya kung iniisip niyang nagustuhan niya ang pakikipag-sex dito. Mariin siyang lumunok bago hinawakan ang magkabilang braso nito
Saka pilit na inilayo mula sa kanya. I need to go. Akmang lalagpasan niya ang babae nang bigla nitong iharap ang binti sa harapan niya. Pinatong nito ang sariling paa sa dulo ng kama at lumantad ang mapuputi nitong hita nang mahawi ang laylayan ng suot na bathrobe. Bumaba ang mga mata niya sa malaporselanan nitong hita. May ilang segundo siyang natukso na hawakan yun, pero matinding pagpipigil ang ginawa niya. Mula sa mga hita nito, umangat ang paningin niya sa nakangiting mukha ng dalaga. Nakuha mo na ang gusto mo. Nag-sex na tayo. Palisin mo na ako. Biglang natawa ang babae. Nailing ito habang nakatuon ang mga mata sa katawan niya. Kahit abala sa opisina ay hindi siya nawawala ng oras sa pag-gym, kaya nasa lugar ang lahat ng abs niya. Sa sinabi mo, parang patay na patay naman ako sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Hindi niya pinansin ang mga sinabi nito. Nagkibit ito ng balikat. Mula sa mukha nitong seryosong nakatitig sa kanya, bumaba ang paningin niya sa belt ng bathrobe nito nang simulan niyong alisin ng dalaga. Tuluyan nitong binitiwan ng bathrobe at bumagsak yon sa sahig. Ngayon ay hubot-hubad na ito sa harapan niya. Pero hindi siya nagtangkang ibaba ang mga mata sa hubad nitong katawan. Don't worry, Mr. Silvero. Kung natatakot ka dahil baka ilabas ko ang tungkol dito, makakaasa kang hindi ko gagawin yun. Binawi niya ang paningin. Matigas ang mukhang bumaling sa kawalan. Hindi siya nagsalita at hinintay na lamang na tuluyan nitong alisin ang hita sa harap niya. Just like what they say, what happens in Vegas stays in Vegas. Mariin siyang pumikit bago nagbuga ng hangin. Pakiramdam niya ay may nakadagan na malaking bato sa ibabaw ng dibdib niya. Pero sa parehong pagkakataon, may kakaibang sensasyon siyang nararamdaman. Pero ayaw mo bang sulitin? Bumalik sa mukha ng dalaga ang paningin niya. Ilang segundo niyang pinagmasdan ang mga labi nitong nakaguhit sa isang ngiti. Maging ang mga kilay nitong nakaarko ay nagpapadagdag lang sa nakakaakit nitong muka. Nang hindi siya magsalita ay binawi ng babae ang paningin at pinag-cross ang dalawang braso sa tapat ng dibdib. Playing hard to get again, ha? Lara! Pumikit siya at nagtitimping tinawag ang pangalan nito. Kailangan na niya makaalis doon dahil kung magtatagal pa siya, pakiramdam niya ay hindi na niya mapipigilan ang sarili. Hanggat kaya pa niyang magtimpi, kailangan na niyang iwan ang dalaga. How about this? Let's go shopping. You need to buy me some underwear. Mabilis na nag-isang guhit ang mga kilay niya. Munti ka na siyang magsalita ng masama nang biglang itaas ng babae ang punit nitong panty. Bayad mo sa ginawa mo sa panty ko. Tumawa pa ito na parang tuwang-tuwa sa mga nangyari. Pwede kong itikang mabibig ko, pero baka hindi ko mapigilang magkwento sa mga kaibigan ko. Lalo na kung uuwi akong walang suot na underwear. Tumikhim siya bago tuluyang naupo sa dulo ng kama. Naihilamos niya ang isang palad sa muka. Malaking kasalanan ang nagawa niya kay Maginda. Pero sa halip na puntahan ito at humingi ng kapatawaran, pakiramdam niya ay hindi niya pa iyon magagawa. Natigilan silang pareho nang biglang tumunog ang cellphone niya. Tumayo siya at agad na nilapitan ang itim niyang trouser para kunin sa loob ang sariling cellphone. Bahagya siyang natigilan nang makita ang pangalan ni Robert. Shit! Mura niya nang maalala ang flight nilang 3. Humarap siya at binalak tumakbo sa banyo pero agad siyang hinarangan ng babae. Sagutin mo. Nagsalubong ang kilay niya. What? Answer it! Sabihin mo mauna na sila at magpapaiwan ka. Pigil ang sariling naibaba niya ang hawak na cellphone. Natatawa naman ang dalaga nang iangat nito ang dalawang braso sa tapat ng dibdib nito. Ipag-shopping mo pa ako, remember? Natigilan siya at para bang nanigas sa kinatatayuan nang biglang pumulupot ang mga braso ng babae sa katawan niya. Dahil doon ay naramdaman niya ang kalambutan nito sa kanyang pagkalalaki. Ayaw mo bang makalaya muna sa realidad? Kahit isang araw lang, dito muna tayo. Mabilis niyang hinawakan ang magkabilang braso nito at bahagya itong itinulak. Tumigil ka na, Lara! Isang araw na kalayaan lang, Caleb. A day with me in Vegas. Sulitin mo na ako. Total, pagkatapos ito, tapos na tayo. Pakiramdam niya ay umaalingaw sa utak niya ang mga sinabi ng babae. Sulitin mo na ako. Pakiramdam niya ay pinaglalaruan siya ng dalaga.
Ginugulo nito ang isip niya at ngayon ay nagtatagumpay ito. Tumingkaya dito kaya bumaba ang paningin niya sa mukha nito. Napalunok siya nang makita ang mapupulan nitong mga labi. Ito na naman ang babae. Inaakit siya. At sa pangalawang pagkakataon, pakiramdam niya, nadadala na naman siya nito. Magtataksil ka na rin lang? Lubos-lubusin mo na. Tuluyan nitong ipinaglapat ang mga labi nila. Mariin siyang pumikit. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan ito sa mga braso. Gusto niyang tulakin ng babae, pero sa huli ay umangat ang mga kamay niya sa pisngi ng dalaga. Naramdaman niya ang pagtanggal nito sa kumot na nakapulupot sa bewang niya. Mahinang ungol ang kumawala sa bibig niya nang maramdaman ang malambot na kamay nito sa kanyang sandata. Tawagan mo sila. Pilit na sinambit ng dalaga sa pagitan ng kanilang mga halik. Malalim ang paghingang binitiwan niya ito at itinuon ang atensyon sa monitor ng sariling cellphone. Mabilis niyang denial ang numero ni Robert at muling hinalikan ang dalaga habang hinihintay ang kabilang linya na sumagot. Sa sandaling sinagot ni Robert ang tawag, mabilis niyang binawi ang mga labi. Robert, mauna na kayong bumalik sa Maynila. May kailangan lang akong asikasuhin. Pinigilan niya ang sariling mapaungol ng mahigpit na hinawakan ni Lara ang bagay niya. Natarantang pinatay niya ang tawag at buong puwersang hinalikan ang babae. Itinulak niya ito hanggang sa maabot nila ang maliit na cabinet sa tabi ng TV set. Ilang stores din ang pinasok nilang dalawa para lang bumili ng underwear ng babae. Kung kumilos si Lara ay para bang may relasyon sila? Nakapulupot ang isang kamay nito sa bewang niya at siya naman gusto nitong laging nakaakbay rito. Hinayaan na lamang niya ito sa isiping hindi na mauulit pa ang bagay na yun. Pag uwi nila sa Maynila, hindi na niya tatapusin ang photoshoot nila at babayaran na lang niya ito ng malaking halaga. Kung saan-saan din gumagapang ang kamay nito. At sa bawat pinapasok nilang stores, lagi siyang hinihila ng babae sa loob ng fitting room. Napupuno man ng guilt ang dibdib niya. Iniisip na lang niyang babawi siya kay Maggie sa pagbalik niya sa Maynila. Gusto kong uminom? Mula sa pagkakayakap, tumingala ito at hinalikan siya sa mga labi. Walang reaksyon niyang hinayaan ito sa mga gustong gawin. Pagsapit ng gabi, ay pumasok sila sa isang sikat na bar at muling nagpakalunod sa alak. Iniiwasan niyang tawagan ang asawa, kaya iniwan niya sa hotel ang cellphone niya. Natatakot siya na kapag nakausap ito, bigla na lang siyang bumigay at paulit-ulit na humingi ng tawad. Hindi malalaman ng babae ang tungkol sa katarantaduhan niya. Hindi sila pwedeng masira dahil dito. Sa kagustuhang makalimutan si Maggie, naglunoy siya sa ilang bote ng alak. Wala na siyang pakialam kahit mawalan pa siya ng malay ron. Ang mahalaga ay magupo siya ng antok at hindi na magawa pang magtaksil sa sariling asawa. Napakatanga niya. Gusto niyang saktan ang sarili sa tindi ng inis na nararamdaman. Ayaw niyang magtaksil kay Maginda, pero hindi niya mapigilan ang sariling libog. Para bang kahit anong iwas ang gawin niya, bawat salita at haplos nito, agad siyang natutokso. Ilang baso pa ng alak.